Here are the habits for foreign workers to succeed. Madaming Pinoy ang umaangat sa abroad, hindi dahil sa genius sila or chosen. No, no, no. Those successful Pinoy masipag kahit walang nakabantay. Hindi kailangang pagsabihan. Dapat may initiative to work, hindi sariling kapakanan na lang lahat ang iniisip o kung paano makapagpahinga at makalamang sa kanilang kasama sa trabaho. Dapat marunong kang makisama. Kung alam mo ang makisama, kahit na anong mangyari, mas maraming opportunity ang mag-o-open sa buhay mo. Dapat kayang magtiis. Hindi agad umaayaw. Kahit mahirap at hindi komportable, go lang ng go. Dapat hindi ikaw ang dahilan ng toxic work environment. Yun bang sinasabing kahit gusto mo nang sapakin or batukan yung tao, ngumingiti ka pa rin, positive pa rin, at sigurado hindi ka talo niyan. Panalo ka pa rin. Dahil di mo alam, nakikita ka pala ng mga heads or ng mga managers at maipromote ka. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, but dahil marunong kang makisama. Pero pag nakuha mo man yung title na gustong-gusto mo or yung manager ka man, huwag ka pa rin mag-attitude, huwag ka pa rin maging bossy. Dahil mas mataas na yung title mo, ayaw mo nang makisama sa mga mas mababa sa'yo. Walang ganun. Kahit tingnan mo, kapag hindi ka marunong nagiging bossy ka, mawawalan ng gana ang lahat ng nasa paligid mo. Be focused sa family plans ninyo, hindi kung ano-anong gagawin para lang mapaligaya mo ang sarili mo. Huwag makasarili. Dapat have the attitude na I can be a blessing to this person. Hindi lang naman pera hindi lang naman pagkain, kundi yung attitude mo, a positive attitude na binigay mo sa ibang tao o sa kasamahan mo, napakalaking bagay yun. Kahit na hindi nakanais-nais yung tao or kahit na naive yung tao or maybe mas bata sa'yo, huwag mo siyang apihin. Never tease the temptation. Kung alam mong hindi naman worth sa future mo, di ba future mo is your family? Huwag mong sirain yan. I tell you, kahit pag-aano ka kayaman, kung nawala ang pamilya mo, you will still be the poorest. Ito yung pinaka-importante ha. Huwag na huwag mong kakantihin ang mga tumulong sa iyo, 10 ng kanyang mga pinagpahalagaang tao o bagay. Hindi dahil di ka na nakikita, napakadali mo na lang kalimutan yung mga nagawa sa iyong kabutihan. Hindi yun kawalan sa kanila. Ikaw ang mawawalan dahil babalikan ka ng karma. Kung ano man ang ibinigay mo sa ibang tao, kung kabutihan, kabutihan din ang babalik. Kung kasamaan, you think miraculously babalik na kabutihan ang babalik sa'yo. Be humble. Wag yung kung ano-anong pinagsasabi mong mayaman ka sa Pilipinas. Kasi kung mayaman ka sa Pilipinas, hindi ka na nag-abroad, hindi mo na iniwan yung pamilya mo. Kaya tanggapin mo ang katotohanan na hindi ka naman mayaman. Ngayon, for sure, magiging successful ka sa abroad kung kaya mong gawin yung mga yon. Lahat naman ng tao, pwede nilang i-change yung kanyang behavior. Lahat naman ng tao, pwede nilang magawa ang best behavior nila from their past or yung kung ano man yung nakita nila sa past nila na hindi maganda, pwede mong baliktarin yun para maging the best person ka, the best attitude. Hindi yung nag-a-attitude ibang usapan yun. Ayun, for sure magiging successful ka sa abroad. Kaya everyone, kung gusto nyong maging successful, ulit-ulitin yung panuorin tong content na ito. Or might as well share to others. Baka sakali matulungan natin sila.